Yon, magandang hapon, gabi, umaga sa inyo sa mga nakikinig ngayon. Ito na naman isang episode ng Philippine Tool Talks. Okay, nandito ako, si Tool Expert Sean. Kasama ko ngayon si... Hi, I'm Architect Joyce. Yan, si Architect Joyce ngayon. Pag-uusapan natin, paano ba mamili ng the right septic tank? Ano ba yung mga kailangan piliin, no? Pero bago yan, sa mga manonood natin, like, comment, subscribe. Dito tayo sa YouTube channel natin. Again, sa KHM Mega Tools Corporation. Okay, kasama ko muli si Architect Joyce and your tool expert, Sean. So, going back to the topic, Ma'am Joyce, no, how to choose the right septic tank. Paano nga ba mahahanap yung right septic tank? Can you please explain to our listeners or viewers? Bali, sa pagpili ng tamang septic tank, choosing the right septic tank is an important part of the building. Renovating man or maintaining a property. Whether for a residential, commercial, farm or warehouse, or sa construction projects natin, the right septic tank must be properly selected to support safe wastewater management and long-term reliability. Siyempre kasi pagka namili tayo ng septic tank, di naman pwedeng putyo-putyo kasi yung pupo nyo, kakalat din yan. Nako, so sa Pilipinas yun, many properties na nag-rely talaga sa septic tanks for proper sewage and wastewater handling. No? Lahat ng mga waste natin na lumalabas sa mga homes natin. No? So especially in areas without direct sewer line, no, sa mga remote areas. And of course, poorly selected or poorly installed septic tank can lead to bad odor, baho, overflow, groundwater contamination, costly repairs, and more on sanitation issues na, no. So here at KHM Mega Tools, we support contractors, builders, property owners, and also of course maintenance teams. Hindi namin kayo makakalimutan with construction tools, plumbing tools, pumps, and equipment needed to proper site preparation and maintenance work. So, and what are things to consider nga ba, Architect Joyce, sa property type, no? Yes po. Bali, sa pag-choose natin ng right septic tank, it matters the most po. Septic tank is not just an underground container. It is a part of wastewater system that helps collect, separate, partially treat household or building wastewater before further drainage or disposal. Bali, sa pag-choose ng right septic tank, first is para ma-prevent natin yung overflow, yung wastewater overflow. Pag umapaw, hindi lang sa loob ng septic tank, pati sa bahay nyo. Sige, ano pa po? Yung next natin is to reduce foul odor or sanitation problems. Syempre, kino-consider din natin yung mga katabi natin, yung mga residente or yung mga tao na nasa paligid natin. Okay, ano pa po? Next is to improve long-term proper safety. Yan, syempre, ayaw mo naman yung maya, palit ka septic tank, mahal pa naman, tapos yung pag-aayos pa, no? Then, of course, para ma-reduce natin yung future repair and maintenance cost, para makasave tayo. For both residential or commercial projects man yan, proper septic tank planning should always be done, no, bago mag-umpisa ng construction. So, things to consider, syempre yung property type natin, sa mga listeners natin, ano ba yung mga property type na could affect the size and design of the septic tank needed. So, common property applications and yung mga residential houses, lalo sa remote places, apartments and rental units. Syempre, pagka sa isang building, maraming mga tenants na gagamit syempre ng sa septic tank. So, bigger, much better, of course, yan. Commercial buildings to warehouses and workshops, farms and small industrial sites, syempre. Yes po. Lalo na sa mga farm, construction site and facilities. And a single family home, siguro different specific
tank capacity depende sa laki ng pamilya compared sa mga commercial Yung property or mga multi-unit building. Opo. Yung kung ilang packs yung gagamit. Yan, tama. Ma'am Joyce. So, yan, ano naman, sa mga things to consider ulit, ano pa ba? Yung next na i-consider natin is yung estimate ng number of users. Siyempre, langanin naman. Baka mamaya, ang dami nyo, tapos septic tank nyo, kakarampot Yes lang. po, kung ilan yung gagamit ng septic tank. Okay, sige. Bale, yung sa i-consider natin is kung ilan yung tao na gagamit sa property. Okay. Will the property have frequent visitors or customers kung may gagamit pa ba na iba? Yan, syempre kung sa isang araw, ilang beses ba Opo. labas-pasok sa paggamit ng comfort room. Okay. Tapos kung anong building yung gagamit daily or occasionally. Tapos kung meron tayong multiple na toilets, bathrooms or wash areas na yung capacity niya. Yan, I-consider din natin. Yan. More users means more wastewater talaga naman. So, kailangan septic tank sized properly, no? Estimated properly Yes po. sa, of course, yung mga tao na gagamit. Okay? So, isa pa, yung capacity. So, sabi nga natin, septic tank capacity should always match yung wastewater. Yung darating na, mga gagamit na tao sa property, no? So, masyadong maliit, mapupuno agad, and then pagka masyado namang oversize, medyo masyadong makagastos naman sa project cost. So, capacity always depends on yung sabi natin, sabi ni Ma'am Joyce, na number of occupants, number of bathrooms, yan, yung mga ilan ba yung CR, no? Water usage habits, kung kumpanya kayo na madalas gumagamit ng tubig, yung mga car wash, no? Yes, yung mga po. target natin, mga car wash industries, mga naglilinis talaga, then type of building. Palaging gumagamit ng tubig. Yan, tubig and local site requirements. So for construction projects, usually best to consult yung lisensyadong engineer, syempre plumber or local building authority to confirm the required size and compliance requirements, no? So ano pa po ba, Ma'am Joyce or architecture? Bali, yung next natin din is choosing the right septic tank material. Yun, naku, yan din yung napakahalaga. pinaka-importante din. Bakit nga ba, Ma'am? Opo. Septic tanks are available in different materials. Each of it has its own advantages. Bali, meron po tayong iba't ibang materyales sa septic tank. First is concrete septic tanks. Concrete, it means semento. Nakasemento siya. Okay, syempre, using cement concrete tanks. Bakit Yes ba? po. Bakit piliin natin yan? Yung ganyang klase Opo. septic Dahil tanks? yung konkretong septic tank is more common sa permanent structures and larger properties po. Ito yung ginagamit mostly sa residential buildings, Yan. commercial Portrait projects, commercials. long-term installation, and heavy-duty use. Yan. They are durable but require proper construction din, waterproofing and installation. Syempre, tama Importante dapat. din yung waterproofing din para wala tayong leaks or any issues sa ating septic tanks. Okay. Sir, ano yung next natin na Siyempre, yung material? bukod sa concrete, yan next naman na ginagamit yan, yung mga plastic or polyethylene septic tanks. So, mostly ito yung mga lightweight and easier to transport kasi syempre kung malaki kailangan nyo, kaso yung pagkukuhaan nyo pa sa malayo pa ibabiyahe pa, no? Kung medyo mahirap kasi at costly yung mga concrete septic tanks, no? Mas maganda nga pag concrete doon na gagawin, no? So, ayan, best for smaller properties and areas with limited equipment access, faster installation sa mga projects Yes, natin, and of course, light to medium use lang yung occupants natin, hindi ka nakadami. So, dapat laging properly installed, hindi mawawala yan to prevent yung movement damage or deformation or underground. Yan. So, Yes, ano pa ba? Yung last natin is yung fiberglass septic tanks. Ito yung mga fiberglass septic tanks natin is corrosion resistant din, lighter than concrete. Bali, lighter than concrete lang siya.
Best for areas na ginagamit, areas for soil and moisture concerns. Properties. Maulan, mga Opo. maulan na lugar, lalo sa bandang norte, no, sa Batanes, may septic tank kaya sila doon. Tingin nyo. Sa Batanes, di ko lang sure. Kasi, syempre, pagka maulan, lalo na sa mga lower levels, expect mo na lagi masasubmerge yung lupa. Batanes, laging binabagyo yung Batanes. Bagyuin na lugar, Opo. okay. Next is property needing corrosion resistance. Then, tapos yung lastly is selected residential and commercial applications. So, depende. Opo. Baka may Depende. requirements yung land authority sa area nyo. Okay? Yung mga fiberglass natin is may cost more than can offer good durability depending on the site condition din. So, mahal, Opo. pero syempre, kailangan. So, Yes po. the cost outweighs yung risks, potential risks na depende sa area, no? Okay, so one more thing, yung evaluate the installation area. One thing to be safe, diba? Before choosing your specific septic tank, check where it will be installed. So, important Yes science po. factors, guys. Yung soil type and drainage condition. Kasi pagka hindi nyo tinignan yan, basta-basta bara-bara yung pag-install, mayayari tayo dyan. No? So, yung groundwater level, available space, of course, yung ating distance from wells and water sources. No? Kasi Opo. pag malapit yun sa pinagkukuha ng tubig, magkakaroon Delikado. ng cross-contamination na isa sa mga leading causes na pwedeng ma-hospital mga tao or even worse. Magkasakit. No? Yan. Okay, and distance from sa mga bahay, building, para yung pag alingasaw ng amoy, di mo naman mapipigilan yan. And accessibility for future dislodging. Syempre, pag napuno, yung madali ba makakapasok yung mga nag-empty ng Poso Negro, no? Okay, so risk of flooding din. Syempre, ayaw nyo naman na biglang umapaw dahil sa baha, no? Para Septic tank, no? Para makaiwas tayo sa abala din sa iba. Yes, tama. So, septic tank should always be installed in a safe and accessible and also properly planned location. Okay, so ano pa po ba, Architect Joyce, dapat natin tinitingnan? Next natin, isa din sa pinaka-importante, yung pagplano ng maintenance access. Even properly installed septic tanks need regular inspection din. Okay. Kasi bakit? minsan hindi natin matatansya, puno na pala or may leak or something na perwisyo sa iba. Ano ba mangyari Need pag natin- umapaw na, no? Opo, Wala na. need natin din yung maintenance access. Okay. Ito Ibang tips yung nyo, mga ma'am. tips natin na kailangan din natin sa ating pang-araw-araw, especially sa mga laging gumagamit din. First is keep the tank cover accessible. Siyempre. Opo. Pagka biglang nawala yung takip, ano mangyayari? Mag-aalingasaw din Okay. yun. Sige. Next is avoid building permanent structure over the tank. Iwasan natin yung pag merong mga nakaharang or merong naka sa septic tank natin, Hindrance, no? Oo, sa gabal. Sa gabal. Opo. Okay. Next is to ensure the cladding trucks can access the area. Okay, mga Opo. nagtatanggal ng mga Yes. sip-sip, no? Okay. Yes, yung mga services maintenance natin. Okay. Next Ano pa po? natin is do not cover the access point with concrete without proper manholes. Dapat wala nakasagabal sa ibabaw ng septic tank natin kasi mahihirapan din tayo pag konkreto yung pinaka-cover, no? Kasi cover pagka po. nahirapan, pagka umapaw, yan, ako, pabuti kayo ng gastos, and then yung konsumo din sa oras sa pagkuha Yes po. nung pag-apaw, no? So, another thing, yung syempre consider nyo yung drainage and effluent disposal. Kasi syempre ang isang septic tank, one part lang ng wastewater system, no? The treated wastewater still needs to go somewhere na safe. Ba? So, common considerations yung i-drain yung field or leaching area, then soak away the pit. So, ibig sabihin, tanggalin nyo lang yung pagkababad, no? Then, proper pipe slope
yung tamang adjustments, no, sa angle ng Opo. piping or sa sloping, and then soil absorption capacity kasi syempre pagka yung soil nyo hindi naman ganun ka-absorbent, yung mangyayari is kakalat lang din. Then local drainage rules, syempre kailangan mag-fit sa regular yung regulations, no, ng Land Area Authority. Okay, and avoiding contamination, yung pinakamalaki nearby water sources kasi pag nakadamay kayo ng mga tao, nako. So improper drainage can always cause wastewater backup and also sanitation concerns. Bali, yung next natin din na i-consider is yung pag-follow ng building and sanitation requirements. Bakit naman, ma'am? Yes po. Kasi sa pag-install ng septic tank, meron tayong mga requirements na need natin Consider, of course. Opo, yung mga local building codes natin, sanitation standard, and permit requirements. Ano ba yung mga requirements Bali, natin? Before tayo mag-install ng septic tank, property owners and constructor will check with this list. First is local government unit. Ano ba yung mga required ng local government unit na sanitation requirements? So, it depends sa location, okay? Ano pa po? Next is yung building official. Okay. Sanitary engineers, licensed plumber, project engineers, and contractors. Okay. Ito din yung makakapag-help sa atin to ensure the septic tank is safe kasi meron siyang mga building codes na ginagamit natin or pina-follow natin para mapabuti yung ating mga pag-install. Tama naman. Siyempre, kailangan compliant kasi pagdating sa inspection and hindi kayo pumasa, yari, another costly na naman arrangement. So, ano po pa yung mga common septic tank mistakes na dapat iwasan kasi siyempre, many septic tank problems nangyayari yan dahil sa poor planning and incorrect installation, no, ma'am? So, Yes, common po. mistakes to avoid is choosing a tank na masyado maliit, syempre. Of course, installing the tank in flood-prone area. So, most likely, minsan iniiwasan talaga ng mga tao, flood-prone areas, no? And then, poor pipe slope or drainage design. Opo. Kasi, Importante yan, din ito. Pagka hindi maganda yung design, another cause of issue. So, tas wala pang proper access to cover your maintenance. And also, building structures over the septic tank, tulad ng sinabi nyo kanina. Kapag may mga hindrance, kakaroon ng mga problema sa pag-access. Mahihirapan tayo. Yes, and yung yung ignoring yung soil and groundwater conditions kasi syempre pag hindi nyo kinonsider yan, magkakaroon na naman kayo ng unforeseen issues in the coming future kapag kala nyo okay, biglang ayan na, problema. So of course, pag di kayo nag-consult sa mga qualified professionals, sa mga biglang tao lang na marunong ako, nagukay na ako dati, nako. Nagdi-DIY lang. Nagdi-DIY, nako. Opo. Uso sa mga Pinoy yan no, yung mga DIY. Okay, so using improper materials or weak construction methods. Siyempre, yung mga pucho-pucho nga na septic tank. So, avoiding these mistakes, yan, makakatipid. And also prevention is better sa mga serious sanitation issues. So ano pa po ba? Ito naman yung mga right tools or equipment natin na ginagamit or gagamitin mismo natin sa pag-install at maintenance din ng septic tank. Bali, septic tank may require proper tools and equipment for excavation, pipe installation, pumping, sealing, and maintenance. Ito yung mga useful equipments na pwede natin gamitin sa pag-install ng septic tank. Siyempre, yung una nating gagamitin is pamhukay. Oo. Yung shovels, pala, pala, pick, kung masyado matigas yung pickaxe, ano pa po? Measuring tools din sa pag-level, sa pag-measure kung gaano kalaki, kahaba, yung mga yung pag-install natin. Okay. Next is
PVC pipes, cutters, and plumbing tools. Yung gagamitin natin pag-cut ng mga PVC pipes. Okay. Also, yung submersible pumps or transfer pumps. Napakahalaga pagka yung transfer pumps yun, naku mali. Another costly Another endearment gastos na naman. Gastos na naman. Puro gastos, ano? Opo. Sige, ano pa po ba yung dapat i-consider? Next natin i-consider yung tools na concrete tools or masonry tools din. Mga masonry tools Opo. natin gagamitin para sa lalo mga concrete installment ng mga septic tanks. Okay, of course, para sa mga tauhan. Oo. Sa mga tauhan natin, syempre, dapat may PPE tayo, safety gloves or boots para safe tayo habang nag-i-install or nagtatrabaho doon sa pag-install ng Pag maglilinis septic tank. naman, Sa paglinis, syempre pressure washer din for cleaning the work areas para ma-clear natin yung gawa natin ng septic tank. totally agree, syempre. Bali, using the right tools, syempre, it helps improve work quality, safety during construction and maintenance, at mas mapadali yung pag-install natin ng septic tank pag may tools and equipments tayong ginagamit. Yes, tama. Yes, Right po. tools, that's the job the right way. Done the right way. Okay. So, one more thing to consider, of course, yung mga tips natin pagka may-maintain. Let's say, na-install yun na. Siyempre, after many uses, months man or years lumipas, to help keep your septic tank system running properly, and of course schedule nyo regular dislodging based sa pagkagamit. Syempre kung madalas yung tao, mas regular dislodging natin, and then avoid flushing non-biodegradable Yung mga tissues natin, mga wipes pina-flush. So, isa din sa mga nagpapabara yung mga aksidenteng nahulog natin yung sabon. Yan, ayaw ng polluted. Dapat ingatan din natin yun. Cause ng clogging or much worse pa no future issues. Of course, yung wag kayo masyado magtapon ng mga grease, oil or chemicals sa mga drain natin. Yung mga chemicals din natin minsan nagpapasoften din ng pipes natin. Kaya cause ng damage, okay? Sige, and of course, yung pag-repair ng kung may leaks man, faucets, kahit konti lang yan, kailangan actionan agad para use sa wastewater kasi pagka kumalat, no? Para di na lumala yung problema natin. And of course, keeping yung ating mga heavy vehicles away from the septic tank area. Kasi baka mamaya kung saan nakapark yung ating mga sasakyan, doon pala yung ating wastewater. So, it could cause issues yung sa mismong cover o yung entranceway. And then, yung bad odor nga. So, kasi syempre, slow drains or standing water could cause or lead to bad odor. And of course, always keep your cover accessible. Kasi proper maintenance and can help extend the service life of septic tank systems, and of course, yung mga costly repairs ma-prevent natin. Okay. So ano pa po ba, Ma'am Joyce, madadagdag natin? Yes, meron tayong mga warning signs na merong problema sa septic tanks natin. Ano ba yung mga signs na yan, ma'am? First is, syempre yung fall odor near drains and tank areas. Mga maamoy, naku, biglang umaalingasaw. Opo, next natin is slow draining sinks, toilets, or floor drains. Yung pag nagpa-flush ka, no, ayaw lumubog. Nakakailan na ako, ayaw lumubog. Paano to? Nakailang buhos ka na. May bisita ka, naku. Di pa na-drain. Bisita mo, naku. Okay, sige. Ano pa po ba, Yung ma'am? next natin is wastewater backing up. Opo. Siyempre, yung naiipon na nagkakaroon ng backup. Okay. Yung wet, muddy ground near the tank. Yung mga maputik, mabasa near sa tanke could cause pag leakage, chemical leakage, wag naman sana. Okay?
yung pag-soften ng ating mga soils, yun din po. Yung Opo. pinakalagay yung septic tank, no? Magkakaroon ng problema. Ano pa po? Isa din sa mga signs natin is gurgling sound of plumbing lines. Gurgling sound. Ano yung Opo. tunog ng gurgling sound? Sample po. De, joke lang, ma'am. Kasi syempre, pagka maingay na yung septic tank, it's an early sign na, ma'am, may problema. Kala nyo, normal lang, okay? Tapos yung frequent overflow near the dislodging. Okay, yung kailangan laging bawasan ng bawasan. Parang kakatawag nyo lang na puno ulit. So, something could be problems May sa pipes. problema sa pipes. Pag-drain. So, ano pa po? Unusual plant growth near the drainage area. Siyempre, yung mga puno natin minsan, Mga mga Siyempre, plantita, nagkakataka kayo. Opo. Parang masyado mahal, buhay na buhay yung mga halaman. Yung pala, ginagamit na yung nutrients ng wastewater. Opo. No? Nako. Sige. pag eto yung umappear or nag-appear sa drainage system nyo, it means may mga problema din po yan. Problema. It may be minor man or major. Kailangan din natin mag-provide ng specific na provider or plumber na pwedeng mag-ayos ng ating mga septic tanks if may problema. Yes. Kailangan i-actionan agad yung mga any issues concerning. Para ma-check din natin para wala ng future problems na a-appear. Okay. So again, why choose us sa KHM Mega Tools for construction and plumbing support? So dito, syempre sa KHM, at KHM Mega Tools, mga customer natin, you can always find tools and equipment that support construction, plumbing, maintenance, and repair projects. So what are the things that we provide ba, Ma'am Joyce? Yung mga things na pinoprovide po namin dito sa KHM Mega Tools is first yung construction tools for the site preparations. Meron din pong plumbing tools and accessories po. Pumps for water transfer and drainage work. Measuring tools for accurate layout. Safety equipment for the job site protection. Hardware and equipment for constructors and maintenance teams. So, lahat ng mga PPEs, carry din namin. So, whether you're building a new property, mga nagre-renovate man lang, or maintaining specific septic systems, having the right tools always helps, improve work efficiency and of course, your safety. So, isa sa mga dahilan bakit kailangan piliin is yung proper planning sa pagbili ng septic tank, choosing the right septic tank always helps property owners, and contractors should always consider the number of users, tank capacity, yung syempre material, kung saan ba gawa yung ating septic tank, soil condition, dami drainage design, ano pa ba? Layouts, maintenance access din. Tapos yung pinaka-importante din yung mga local requirements before tayo mag-install ng septic tanks. Yan, kung kompleto na tayo lahat, so of course, a well-planned septic system, mapoprotektahan yung property nyo, prevent sanitation problems, yung mga amoy, and then reduce long-term maintenance costs. Yes po, mahal nga pag-install, makakasave pa tayo sa future maintenance. So, of course, that's why you have to always choose the right septic tank. And saan pa ba? Dito sa KHM, Mega Tools, you can always explore construction tools, plumbing tools, pumps, and maintenance equipments are always available here to us. So, again, thank you so much po sa mga listeners natin, sa mga viewers, like, share, subscribe. Again, ako po si Tool Expert Sean, and I'm here with... I'm Architect Joyce. Okay, thank you so much po sa pakikinig. And again, sa muli sa mga next episode. Bye-bye!